Castro at narito ang mga napapanahong balita. Aabot na sa 39 na kandidato ng BSKE ang nadiskwalipika ng COMELEC dahil sa iligal na aktibidad ng premature campaigning at vote buying. Ang mga disqualified na kandidato ay mula sa mga lungsod ng Quezon, Taguig at Marikina. Gayon din sa mga lalawigan ng Cavite, Batangas, Tarlac, Pampanga, Masbate, Iloilo, Surigao del Norte, Bukidnon, Northern Samar, Laguna, Maguindanao del Norte, Rizal, Bulacan at Oriental Mindoro. Mas papaigtingin ang signal ng internet sa mga liblib na lugar sa Pilipinas. Ito ang pagtitiyak ni Pangulong Bongbong Marcos matapos makipagkasundo sa mga pribadong sektor sa APEC Summit. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Sa pagpapatuloy ng 30th Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Summit, nakipagkasundo si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa mga pribadong sektor upang mas mapalawak ang internet connectivity sa bansa. Ito ay matapos lumagda ng kasunduan ng Pangulo sa Astranis at Orbitz na may kabuuang halaga na $400 million. Sa ilalim ng kasunduang ito ay magkakaroon ng Pilipinas ng kanyang sariling kauna-unahang 2 satellites. Kaya umanin nitong ma-accommodate ang mga hindi maserbisyuhan at mababagal ang internet na lugar na tinatayang 10 milyong users o katumbas ng 30,000 na barangay. Dagdag pa rito, kaya nitong makalikha ng mahigit 10,000 mga trabaho. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Para sa darating na linggo ng Kapaskuhan sa buwan ng Disyembre, nag-anunsyo ang Bureau of Immigration o BI sa mga tauhan nito na wala munang holiday break hanggang ika-15 ng Enero sa susunod na taon. Ayon kay BI Commissioner Norman Tansinco, nararapat itong ipatupad upang maasikaso ng ahensya ang pagdami ng mga pasahero sa airport mula sa loob at labas ng bansa. Bukod pa riyan, kanila na ring nilagyan ng mga tauhan at mga tanggapan malapit sa immigration area upang mapabilis ang proseso ng bawat Pilipino. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, Pilipinas itinanghal bilang Destination of the Year. Dagsa ng pasahero ngayong Pasko pinaghahandaan na. LTFRB inilinaw na walang jeepney phase-out ang magaganap pagkatapos ng consolidation. DOTR naglabas ng bagong panuntunan sa EDSA busway. PCG sinuspinde ang water search and rescue training kasunod ng pagkamatay ng isang tauhan ng Coast Guard. Pinoy pop group BINI wagi sa Brazilian Music Awards. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Hinikayat ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang DSWD na makipag-ugnayan sa PNP sa tuwing isasagawa nito ang payout o cash assistance para sa mga benepisyaryo ng programa ng ahensya. Ito ay matapos mapag-alaman ng senador ang mga insidente ng pagnanakaw sa natatanggap ng mga benepisyaryo sa Davao del Norte. Pahayag ni De La Rosa, ang pakikipag-ugnayan sa PNP ay paraan upang matiyak ang kaligtasan at seguridad ng mga benepisyaryo. Bilang pagsulong ng batas alinsunod sa Philippine Disaster Risk Reduction and Management, nagsagawa ng life support training ang Bureau of Customs para sa mas epektibong pagre-responde tuwing sakuna. Panoorin ang ulat ni Jade Buhoy para sa buong impormasyon.
Noong kamakailan, nagsagawa ang Bureau of Customs Interim Training and Development Division ng 2 araw na Basic Life Support Training Program alinsunod sa kanilang memorandum na naglalayong maisakatuparan ang mga panukala ng Occupational Safety and Health Standards for the Public Sector at Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010. Kasama sa nasabing programa ay ang iba't ibang ahensyang tumulong upang maisagawa ang cardiopulmonary resuscitation o mas kilalang CPR, pati na rin ang splinting and bandaging at disaster preparedness sa panahon ng lindol o bagyo. Ang life support training ay isinagawa upang malinang ang kakayahan ng bawat kawani ng maging alerto at mapagmatsyag sa bawat mamamayan sa anumang uri ng sakuna o trahedyang maaaring maganap sa hindi inaasahang pagkakataon. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Simula sa ika-20 ng Nobyembre taong kasalukuyan, tatanggap na ang Civil Service Commission National Capital Region ng mga aplikasyon para sa 2024 Civil Service Examinations Pen and Paper Test sa ilang mga malls sa Metro Manila. Ang mga sumusunod na malls ay ang SM North EDSA, SM Mega Mall at SM Mall of Asia simula alas 9 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Ang aplikasyon ay first come first serve basis na nakadepende sa quota numbers ng komisyon kung saan ito ay magtatagal hanggang ika-3 ng Enero sa susunod na taon. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, Pilipinas itinanghal bilang Destination of the Year. Dagsa ng pasahero ngayong Pasko pinaghahandaan na. LTFRB inilinaw na walang jeepney phase-out ang magaganap pagkatapos ng consolidation. DOTR naglabas ng bagong panuntunan sa EDSA busway. PCG sinuspinde ang water search and rescue training kasunod ng pagkamatay ng isang tauhan ng Coast Guard. Pinoy pop group BINI wagi sa Brazilian Music Awards. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Walang holiday break ang mga tauhan ng Bureau of Immigration o BI. Ito ay bilang paghahanda sa dagsa ng mga biyahero sa pagsapit ng Kapaskuhan. Paniniwala ng ahensya, ito ang panahon kung kailan dumarami ang mga pasahero sa mga paliparan. Epektibo ang vacation ban sa lahat ng BI personnel na nakatalaga sa Ninoy Aquino International Airport, mga paliparan sa Clark, Mactan, Davao, Kalibo at Zamboanga. Kamakailan ay pinag-utos ni Philippine Coast Guard o PCG Commandant, Coast Guard Admiral Ronnie Hilgavan na suspindihin ang lahat ng isinasagawang Water Search and Rescue o WASAR training. Nangyari ito kasunod ng pagkamatay ng isang tauhan ng Coast Guard sa panahon ng pagsasanay sa WASAR ng CG District Palawan na nagsimula noong Martes, ika-14 ng Nobyembre. Ipinahayag ng Coast Guard Commandant na ang lahat ng pagsasanay sa WASAR ay inihinto kaagad habang sinusuri ng Coast Guard Special Operations Force at mga nauugnay na unit ang mga safety protocol. Naiuwi ng Pilipinas ang titulong Destination of the Year sa naganap na 2023 Tripsila Travel Excellence Awards kamakailan. Ang Tourism Promotions Board o TPB ay isang nauugnay na ahensya ng kagawaran ng turismo na responsable sa marketing at pagtataguyod ng bansa ay pinangalanan din bilang isang Sustainability Leader of the Year for Asia ng online travel platform. Sa kabila ng lumalagong negosyo sa turismo, isinaad din nito na ang TPB ay patuloy na nangunguna sa Asia sa pangangalaga at pag-iingat ng mga likas na yaman.
Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, Pilipinas itinanghal bilang Destination of the Year. Dagsa ng pasahero ngayong Pasko pinaghahandaan na. LTFRB inilinaw na walang jeepney phase-out ang magaganap pagkatapos ng consolidation. DOTR naglabas ng bagong panuntunan sa EDSA busway. PCG sinuspinde ang water search and rescue training kasunod ng pagkamatay ng isang tauhan ng Coast Guard. Pinoy pop group BINI wagi sa Brazilian Music Awards. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.